Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kahapon nga po, sobrang kinaaliwan ang therapy segment po ng Eat Bulaga dahil dito kay Ginang Nita ng Nabotas. Ang dami kasing kwento ni Aling Nita mga kadabarkads kaya umabot sa punto na napatayan na po siya ng ilaw, natulog na yung mga Eat Bulaga host sa stage. Hanggang siya na po yung nagbasa ng closing spiel po ng Eat Bulaga mga kadabarkads. At nakakatuwa lang kasi game na game din po si Nanay Nita sa kalokohan po ng mga dabarkads natin. Sobrang ang daming nag-enjoy sa segment po ng therapy mga kadabarkads. Talagang ito yung isa sa mga gusto po ng mga viewers natin, yung kalokohan ng Eat Bulaga na talaga namang bentang-benta sa mga dabarkads natin at sa mga manonood. Samantalang lubos naman po ang pasasalamat ng Bataan Peninsula State University Coral dito po sa Eat Bulaga. Sabi nga nila mula sa BPSU Coral, maraming salamat po TBJ and the Eat Bulaga. Kalaki po niyan ang isang video clip na nagpapasalamat sila sa Eat Bulaga and sa TBJ. At alam nyo ba mga kadabarkads, may pag-game po pala ang Eat Bulaga dito sa mga estudyante po sa Bataan Peninsula. Ito po yung tinatawag na Battle of the Peninsulares. Kung saan meron pong inihandang tanong ang Eat Bulaga, tapos sasagutin po ng dalawang estudyante, paunahan sila doon. Tapos kung sino po yung may pinakamaraming hula or answer na tama, meron pong regalong Eat Bulaga which is 500 pesos na malaking tulong na rin pambaon sa mga makakasagot po ng tamang answer. Tapos sa hindi po nanalo, meron pong t-shirt naman na binigay. And nakita nga natin yung kasiyahan po ng mga nakatanggap po ng papremyo mula po sa Eat Bulaga. Samantalang, congratulations naman dito po sa isang Eat Bulaga host na pumirma na po ng panibagong kontrata. Para po yan sa Polyis Records, mga kadabarkads. Walang iba kundi po si Karen Aistrup. Sabi nga dito, it's official, from winning Be The Next to shining as an Eat Bulaga host, Karen Aistrup now begins a new chapter in music. Welcome to the Polyis Records family, Karen. We're so excited for what's ahead. So, panibagong music na naman ito for Karen Aistrup, mga kadabarkads. And hopefully, magtuloy-tuloy na po ang mga blessings na makuha po nitong si Karen kasi sobrang deserve niya naman mga kadabarkads mag-shine, di ba? Kasi nakita natin yung talento ng batang ito. Sobrang husay sa pagkanta, sa pagsayaw at marami pa pong pwede niyang maipakita mga kadabarkads sa mundo po ng entertainment through Eat Bulaga. Kaya naman lubos po nagpapasalamat si Karen. Sabi niya nga, so happy to be part of the spam. Maraming salamat po, Polyis Records and Merlion Entertainment. At makikita nga dyan mga kadabarkads ang ilang mga picture ni Karen at ng Polyis Executive. Congratulations, done deal na Karen Aistrup. Samantalang pag-usapan naman natin mga kadabarkads, eto pong mag-opening number sa Eat Bulaga ngayong araw po yan ng Miyerkules. Walang iba kundi po si Ruel Carino or ang ka-boys po ni Matt Monroe. Sabi nga dito, abangan mamaya na ang opening number ni Ruel Carino, ang ka-boys ni Matt Monroe sa Eat Bulaga. At right after nga po ng announcement na yan mga kadabarkads, ang dami pong naging masaya kasi isa din po si Matt Monroe na inaabangan dito sa Eat Bulaga. Isa rin po siya sa mga favorite na mga dabarkads natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Elvis Presley or kay Jerome Ibardome. Sabi kasi dito sa isang post, possible kaya na magsama sila sa concert kung buhay pa ang ating the king of rock and roll na si Elvis Presley. So, eto nga po mga kadabarkads at ginawan po sila ng parang AI na picture dito. So, nakakatuwa lang na magkaroon po si Elvis Presley or si Jerome Ibardome
katulad nitong picture, 'di ba? Na magkasama po sila ng kanyang iniidolo, ng kanyang ginagaya po talaga, no? Dito po pagdating sa kantahan. Samantalang another clone mga Kadaver Gods ang nakatanggap po ng certificate. Sino yan? Walang iba kundi po si Stephen JC or ang clone ni Freddie Mercury. Sabi nga niya dito, this is more than just a certificate to me. This is a huge source of pride and a beautiful sign of success. Honestly, isa to sa mga greatest joys ko this year. And representing Jensen has been a deep and meaningful siya na experience. Nakakatuwa po talaga na ma-recognize by the leaders of the city. Share ko na lang part ng speech ko earlier sa commendation ceremony. Thank you Sangguni ang panunsod for recognizing my contribution and my wins as the grand winner of Itbulaga The Clones Comeback Edition. This achievement is not mine alone, it is a testament to the support of many people. I want to thank God for the talent na bigay niya sa aking pamilya and friends sa walang sawang suporta. At makikita nga natin dyan mga Kadaberkads yung pagtanggap po ng certificate ni Stephen JC. So nakakatuwa at nakaka-proud lang dahil iba't ibang parangal or certificate po yung natatanggap ng mga clones natin. Kahapon nga po, 'di ba, si Basil Valdez nakatanggap po siya ng certificate din or recognition mula naman po kay Waho Soto. And then ito namang si Stephen JC, nakatanggap din po ng certificate. Grabe, nakaka-proud talaga ang Itbulaga. Kasi talagang pinakilala nila itong mga clones natin sa mas malawak at mas malaking pintuan para syempre mas makita, maging visible sila sa taong bayan. Samantalang dinipensa naman po ni Tito Soto ang Itbulaga na mas marami daw po ang natulungan kaysa sa Senado. Yan po ang pahayag na pinakamatagal na nanilbihan senador sa kasaysayan ng Pilipinas na si Senate President Tito Soto na nahalal ng 5 beses bilang senador mula 1992. So grabe, viral po mga Kadaberkads ang tungkol dito sa pagsagot ni Tito Soto kasi nga po ang Itbulaga ay dinadamay sa usapin po dito sa Senado sa flood control project na yan. Nakakaloka lang po, 'di ba? Sana ihiwalay po nila mga Kadaberkads yung issue sa flood control and syempre sa Itbulaga. Kung may issue sila kay Tito Soto, then doon lang dapat. Wag na silang lumagpas doon. And to the point na madamay pa yung Itbulaga, 'di ba? Na siyang ang dami pong natulungan ng mga estudyante. Ang dami pong pinag-aaral ng Itbulaga na programa mga Kadaberkads. Yung mga EV scholars po nila, grabe yun mga Kadaberkads. Kaya tama nga naman na mas maraming natutulungan po ng Itbulaga. 'Di ba? Kaysa dito sa Senado, dahil ang Itbulaga po isa yan sa talaga naman pong inaabangan araw-araw ng mga Daberkads natin kasi swertihan po talagang manalo dito. 'Di ba? Kaya sana ihiwalay yung issue sa flood control and syempre dito po sa Itbulaga. Okay? So anong say niyo dito mga Kadaberkads? Please comment down below.